So eto na mga sangkay, meron po tayong breaking news ngayon tungkol sa Pepsi Paloma na pelikula na ni Direk Daryl Yap. Ngayon kasi mga sangkay, nag-file ng kaso itong si Vic Soto. At eto po ang balitang malala ngayon mga sangkay, may action po kaagad mula sa korte. Ang tanong dito, may papalabas ba ang Pepsi Paloma na palabas po o pelikula ni Direk Daryl Yap? So ayan mga sangkay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Ito mga sangkay, pag-usapan po natin. Matinding usapin ito ngayon dahil po dito sa Pepsi Paloma ni Direk Daryl Yap. No, marami pong yon ang nagsasalita tungkol po sa pelikulang ito, mga sangkay, na nagmula po sa isang palaisipang kwento sa buhay nitong sinasabing Pepsi Paloma, na nagkaroon nga po ng hindi magandang pangyayari noon mga sangkay, at ngayon muling inuungkat po ni Direk Daryl Yap ang tungkol dyan at ginawan pa po ng pelikula. Ngayon, ito lamang mga sangkay, ilang oras po lamang ang nakakalipas mula po ngayon na mayroon pong isang malaking breaking news, no? Na ating pag-uusapan si Vic Soto nga po ay nag-file ng kaso laban po dito kay Direk Daryl Yap. Pagkakaalam po natin, nasa 19 counts, no? Cyber libel po ito. At ngayon, medyo mabigat po yan. Talagang ang pagkakaalam po natin, ang laking pera ng hinihingi po ni Vic Soto, no? Pag natalo po si Direk Daryl Yap, talagang ligwak siya dito. At ito, may breaking news mga sangkay. Ang tanong, maipapalabas ba ang Pepsi Paloma na pelikula ni Direk Daryl Yap? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. But anyway, bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel, guys. Tayo po ay 1.4 million subscribers na. Ayan po, parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pa ang hinihintay mo? Makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. Then i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Napakadali lamang po niyan mga sangkay. Road to 2 million subscribers na po tayo. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Huwag nyo pong kalimutan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Mag-comment po kayo sa baba ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright, ito na nga po ang balita. Ang tanong, nong. May papalabas pa ba ni Direk Daryl Yap itong Pepsi Paloma? Ito yung sagot mga sangkay mula po ito sa RTC, Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205. Ayon po dito mga sangkay, ayan po, the Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 has ordered the issuance of writ of habeas data directing filmmaker Daryl Yap to stop posting teaser videos and promo materials and releasing the film. Ito mga sangkay, itong patungkol po sa Pepsi Paloma na movie. So, iniuutos mga sangkay ng RTC ang pagpapahinto kay Direk Daryl Yap sa pagpapalabas ng teaser. Sa teaser pa lamang po sa video na yon, matindi na po yung pasabog. No? Talagang banggit po doon yung pangalan ni Vic Soto. Kaya nga po nag-file mga sangkay itong si Vic para po talagang mabigyan ng leksyon. Ayon po sa kanya. Ako naman, wala naman akong pakialam mga sangkay kung sino nga ba sa kanila yung tama. Si Vic Soto nga ba o si Direk Daryl Yap. Pero ibabalita po natin mga sangkay itong nangyari, no? Tungkol po dito kasi ang laking usapin nito ngayon sa buong Pilipinas. Ang dami pong nagko-komento tungkol po dito. No? So, video, promo materials, at pag-release ng film na Pepsi Paloma ay pinahihinto ng RTC, ng korte mismo. So, wala pong laban po dito si Direk Daryl Yap. No, wala po siyang laban dito talaga. Kasi korte po ang nagdesisyon na wag pahintulutan. Ayan po mga sangkay, film ni Direk Daryl Yap.
na tungkol po ito kay Pepsi Paloma, no? Ngayon, mga sangkay, marami po nagkukomento dito. Ito po, nagdidilim na ang paligid ni Daryl sa rehas. Sabi naman dito, dapat kasi si Wally na lang. Ginawan mo ng film, at least, yun may video na. Nakahanap din ng katapat si Akla, ang tapang at yabang niyan sa mga hindi siya pinapatulan. Sabi naman ng isa, basta ready mo na lotion mo, boss. At pag nahulog ang safeguard habang naliligo, wag mo pupulutin. Lakas ni Bossing, may TRO na agad ang korte. Bye-bye or goodbye sa movie. Iyak. Parang walang ano dito mga sangkay, no? Wala pong kumukontra dito kay Bossing, ah. O, ayan. Dapat naman talaga wala tayo karapatan na husgahan ng isang tao hanggang hindi napapatunayan sa Korte Suprema na siya ay nagkasala. Dapat alam natin ang salita, pero dapat alam natin ang salita, respeto at paggalang sa kapwa-tao. So sabi naman isa dito, good decision, ban in all cinemas and platforms dapat. So ayan po ang resulta mga sangkay. Ang pagkakalam po natin, tapos na po itong kaso na to noon pa eh. No? At may mga urban legend na sinasabi na may kinalaman daw po dito sila Vic Soto, patungkol po dito kay Pepsi Paloma. Pero mga sangkay, eto, korte pa rin po talaga ang magdidesisyon kung ano nga ba talaga yung katotohanan tungkol po dito. At since, sabi po nila, hindi pa po natin ata ito naabutan mga sangkay, tapos na daw itong kasong to noon pa. Ngayon, binubuhay po ni Direk Daryl Yap. Eto na po, uulitin po natin ang sinabi po ng RTC, okay, na hindi daw po pinapahintulutan si Direk Daryl Yap na i-post. Inuutusan ng mismong korte. Wala po isang laban dito, korte po ang nagsalita eh. Hindi pinahihintulutan na i-post ang video ng teaser, ano pa ba? Promo materials, ano pa? And releasing the film. So, hindi na po ito mapapalabas. Yun po ay nakakalungkot, mga sangkay. Sa side po nila Direk Daryl Yap, pero ito na po ang resulta, mga sangkay. Mahirap kalaban ng korte. Sinasabi ko sa inyo, mahirap po talaga kalaban. So, ngayon, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Kayo ba ay pabor na ipahinto itong desisyon, mga sangkay ng RTC, na ihinto ang pagpapalabas ng movie na ito? I-comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.